Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. So, mulit-muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam at maraming salamat sa patuloy na pakikinig sa ating series lecture patungkol sa Ramadan. At inshallah sa pagkakataong ito at sa araw na ito ay ating itatalakay ang mga kalagayan ng pagbabayad sa pag-aayuno na hindi na pag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan. So, ito ay pamaraan ng kabayaran o paano yung pagbayad pagkatapos ng buwan ng Ramadan at mga kalagayan ng bawat tao sa pagbabayad, insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Una, kapag ang isang Muslim ay meron siyang araw na nakaligtaan sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o di naman kay nasirang araw, nasirang pag-aayuno sa loob ng Ramadan nang walang valid excuse, walang sapat na kadahilanan, ay unang-una ay siya ay dapat obligadong humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at manumbalik sa Kanya, manumbalik sa Allah. Sa kadahilanang ito ay isang matinding pagkakasala, matinding violation. At ito ay karimari-marim na gawain, yung pagputol ng pag-aayuno na hindi valid reason na tinatanggap sa Islam. At kinakailangan niya din humingi ng, kinakailangan manumbalik sa Allah, yung bang totoong panumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. At karagdagan dito, sa paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kinakailangan niyang bayaran yaong mga araw na hindi niya napag-ayunuhan o di naman kay pinutol niya sa buwan na Ramadan sa hindi tinatanggap na kadahilanan. At agad-agad na kailangan niyang bayaran yung araw na yaon rightly afterwards ng buwan ng Ramadan. Agad-agad pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Ayon sa pinakatamang pananaw mula sa mga opinion ng mga scholar. Sa kadahilanan, sabi nila, sa kadahilanan ay wala siyang lisensya para i-break ang pag-aayuno niya, para sirain ang kanyang pag-aayuno in the first place. Kaya nga siya ay mag-ayuno agad pagkatapos ang tinatawag na buwan ng Ramadan bilang kabayaran sa sinira niya ang pag-aayuno. Pangalawa dito ay kapag ang isang Muslim ay ang kanyang tinatawag na pagsira o ng kanyang pag-aayuno ay mayroong legitimate excuse, mayroong kadahilanan bakit nasira ang kanyang pag-aayuno, na katulad na lamang ng haid or menstruation, nifas or prostatal bleeding para sa kababaihan, o di naman kaya'y matinding sakit, o di naman kaya'y paglalakbay, o anumang kadahilanan na ito ay pinapahintulutan ng Islam, pinapahintulutan siya ng Islam na hindi mag-ayuno, na uputulin ang kanyang pag-aayuno, ay kinakailangan lamang niya na bayaran ang kanyang ang mga araw na kanyang pag-aayuno na hindi inaayunuhan o hindi niya sinasagawa ang pag-aayuno. Maliban na lamang kapag siya ay walang kakayahan na magbayad. For example, after ng Ramadan ay bigla siya nagkaroon ng sakit, di ba? So, of course, ay hanggang sa naging gumaling siya, saka pa niya babayaran ang kanyang pag-aayuno. Moreover, hindi ito obligatory na kailangan ay agad-agad niyang sabihin natin palitan o bayaran ang tinatawag na nasirang pag-aayuno niya. Okay, hindi agad-agad. Hindi katulad nung unang situation kanina dahil iniwan niya o sinira niya ang kanyang pag-ayuno without valid reason. So, agad-agad dapat niyang bayaran. Sa pangalawang situation o kalagayan ng isang Muslim na binanggit natin kanina, ngayon, ay hindi agad-agad. It's just not necessarily na immediately after na Ramadan ay bayaran niya. Dahil mayroon tinatawag na valid excuse na tinatanggap sa Islam. At mayroon siyang tinatawag na chance
na i-observe ang kanyang pag-aayuno hanggang sa buong taunan bago dumating yung sunod na buwan na Ramadan. Meron siyang tinatawag na chance, ika nga. Meron siyang pagpipilian hanggang hindi pa dumating ang susunod na Ramadan. Ito ay batay sa sinabi na Aisha radhiyallahu an na sa hadith na tunay na ako ay hindi hindi ko wala akong kakayahan na magbayad ng nasirang pag-aayuno ko sa Ramadan maliban na lamang sa Sha'ban. So ang Sha'ban alam natin ito ay sabihin natin buwan bago mag-Ramadan. So si Aisha radhiyallahu an nagbayad siya ng kanyang pag-aayuno malapit na yung susunod na Ramadan, yung buwan bago magsunod na Ramadan. So siya buwan na Sha'ban. So ayon naman sa pinapaliwanag ito ng sub-narrator na si Yahya, sabi niya siya ay naging abala kasi sa pagsilbi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya hindi niya agad nabayaran niya on. However, it is highly recommended at preferred na ito ay maging madali. Sabihin agad kung mayroon kang oras at mayroon kang time at wala ka namang ginagawa at hindi ka abala, ay mas mainam na agad-agad o agarang pagbayad sa mga nasirang pag-aayun o sa mga araw na hindi mo na pag-ayunuan dahil sa may kadahilanan. Sapagkat ito ang pinaka-safe, dahil hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng buhay tapos meron tayong pagkakautang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad na lang ng karamdaman, katulad ng mga iba't iba pang mga problema, so na kung saan ay nagbibigay pabigat sa atin ng pag-aayuno, maging mabigat sa atin ng pag-aayuno. So kinakailangan na pag meron tayong oras, lalo sa mga kababaihan na naka-experience ng menstruation during the month of Ramadan, so kinakailangan agad-agad pagkatapos ng buwan ng Ramadan, kung kaya man nilang magbayad, wag na nilang antalain. Dahil mga bagay na hindi natin inaasahan at kapag dumating na yaon, ay mayroon pa tayong pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So pinakamainam yun, Pero kung meron namang tinatawag na kadahilanan na maaring i-delay niya, walang problema hanggat hindi pa dumating ang susunod na Ramadan, inshallah subhanahu wa ta'ala. At pangatlong punto dito, pangatlong kalagayan, kapag siya na Muslim ay inantala niya, dinilay niya ang kanyang pagbayad hanggang sa dumating ang next Ramadan at wala siyang excuse to delay it. Wala siyang excuse para iantala yon, ipagpaliban yon. At meron siyang excuse na ipagpaliban yun. Mayroon siyang tinatawag na dahilan bakit niya ipagpaliban yun. Nakatulad na lamang ng sakit o continuous ill. Yung bang tuloy-tuloy na sakit at hindi malunasan, Then, ay maaari niyang magbayad siya kahit pa dumating pa yung pangalawang Ramadan. Okay? Dahil meron siyang kadahilanan. So, walang problema doon sapagkat ito ay mabigat na kadahilanan na halimbawa, after na Ramadan nito, meron siyang pagkakautang, then, nagkaroon siya ng sakit at karamdaman o anumang katulad nito, nang tuloy-tuloy at hindi niya inaasahan hanggang sa dumating yung susunod na Ramadan. Tapos, pagdating ng buwan na Ramadan, ng sunod na Ramadan, ay kinakailangan niya mag-ayuno. Okay? Kapag siya ay tinatawag na naging maayos na, naging okay na ang kanyang kalagayan. Okay? Then after ng sunod na Ramadan, ay saka pa niya bayaran yung kanyang mga pagkakautang. Ngunit kung siya naman ay inaantala niya, pag pinagpaliban niya ang pagbabayad hanggang sa dumating ang susunod na Ramadan na walang kadahilanan, according sa majority na mga scholar, ay kung saan ay kalakip ng pagbabayad niya sa mga araw na hindi na pag-ayunuan o nasirang pag-ayun niya, ay obligado siya magpakain ng isang mahirap. Okay? So, magbigay tayo ng halimbawa ito. Halimbawa, ikaw ngayon ay meron kang pagkakautang this Ramadan. At pagkatapos natapos mo yung buwan ng Ramadan, na meron kang pagkakautang, tapos nagpabaya ka, na alam mo namang meron kang kakayahan na magbayad.
ngunit ikaw ay nagpabaya hanggang sa dumating at sumapit na ang susunod na Ramadan at hindi mo pa rin nabayaran, dumating na lamang yung susunod na Ramadan, hindi mo pa rin nabayaran. So, magkakaganito, pagkatapos ng susunod na Ramadan, napatapos na yung Ramadan, yung kasunod na Ramadan, ay obligado mong bayaran, obligado mo pa ding bayaran yaong pagkakautang mo noong mga nakaraang isang Ramadan. At hindi lamang yan pagbabayad, bagkus magpakain ka sa bawat araw ng isang mahihirap, isang tinatawag na mahirap, na kung saan hafsa. Ng hafsa ito ay mahigit 1 kilong pagkain. Halimbawa, bigas o ano man kinakain ng community sa lugar na kinabibilangan mo. So halimbawa, 5 days ang pagkakautang mo, then 5 days ka mag-ayun, then 5 days ka magpakain ng isang tao. Sa bawat isa ay hafsa. Sabihin, 1.5 kilograms ng anumang pagkain na kinakain ng isang community. Okay? Ngunit, ayon sa mga madhab ng Hanafiya at sa mga Zahiriya, ay hindi na kailangan niya magpakain. Bago sapat na lamang yung mag-ayuno siya bilang kabayaran. Ngunit, ito ay pananaw, madhab ni Abu Hanifa o mga Hanafiya at sa mga Zahiriya. Okay? So, malinaw. So, kinakailangan ay wag natin sadyain na magpabaya sa pagbayang sa dumating yung susunod na Ramadan. Kabilang sa tinatawag na kalagayan na kapag ikaw ay nagbayad ng mga utang mo sa Ramadan, ay hindi required na ito ay sunod-sunod na kailangan mong gawin. Halimbawa ngayon, mayroon kang pagkakautang na 5 days. Tapos, after na Ramadan, babayaran mo ito. Hindi obligation o hindi condition na sunod-sunod na 5 araw ang kabayaran nito. Maaring alternate, maaring after 2 days o after 3 days. Okay? At maaari siyang tinatawag na, ibig sabihin, maaari din niya, ngunit nasa sa kanya yan. He can fast on consecutive or separate days. Or both are correct. Lahat ng ito ay tama, walang pagdududa. Ito ay batay sa sinabi ng Allah na faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Sino man sa inyo ang may karamdaman at naglalakbay ay bayaran na ito sa mga araw after ng Ramadan. So walang malinaw at hindi pinaparticular ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya required na ang pag-aayuno ay kinakailangan consecutive days. Hindi. Ngunit dahil kapag ito ay consecutive days, kinakailangan ng pruweba. Kailangan ng dalil. So, walang mahanap na dalil na ito ay kinakailangan consecutive days. Okay? Kapag ang isang tao ay nagbayad ng kanyang mga pagkakautang sa buwan ng Ramadan, he should begin with that before performing his voluntary fasting. At yun ang mahalaga. Ibig sabihin, kinakailangan yan gawin muna ang obligation niya bago yung pag-ayuno ng mga voluntary na pag-ayuno. Dahil ang obligatory pag-ayuno ay mas mahalaga at mas nakakalamang, nakakaangat ang importansya nito kaysa mga voluntary na pag-ayuno. Ngunit gayunpaman, pinapahintulutan siya na siya ay mag-ayuno ng voluntary bago ang tinatawag na pagbabayad niya sa Ramadan. Kapag ang mga kalagayan ng voluntary na ito na pag-aayunuhan niya, ito yung mahalagang mga voluntary na pag-aayuno na ayon niyang mamiss ito dahil sa tinatawag na kainaman na dulot nito o dala nito, na katulad na lamang ng ika-10th ng Muharram, o di naman kayo ng Day of Arafah, o di naman kayo ng fasting 6 days of Shawwal, at katulad nito ay pwede rin niyang gampanan ito. Ibig sabihin, mag-ayuno muna siya ng tinatawag na mga voluntary na binabanggit natin kanina o katulad nila dahil ito ay mas mahalaga at bihira lamang ika nga. Samantalang, ang pagbabayad naman ay meron siyang option hanggang sa dumating yung sunod na Ramadan. Okay? So, ngunit, pinakamainam pa rin na unahin muna ang pagbabayad kaysa tinatawag na as soon as possible, kaysa mga voluntary. Upang kaya nga sa paliwanag ng mga scholar na hadith ni Prophet sallam na
Okay, man sama Ramadan thumma taba'a 16 ayyam min Shawwal faka'annama sama ad-dahr. Okay, ang paliwanag nila dito na sino man ang nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, ang ibig sabihin pag-ayuno entire, na kumpleto niya ang buwan ng Ramadan at pagkatapos sinundan niya ng 6 days of Shawwal, ay para siya nag-ayuno ng isang taon, katumbas ng isang taon. Kabilang dito, ang sino man na inantala niya o ipinagpaliban niya ang pagbabayad niya sa mga pagkakautang niya sa buwan ng Ramadan hanggang siya ay mamatay na meron siyang pagkakautang, ngunit dahil sa mayroon siyang valid excuse, meron siyang mabigat na dahilan kaya nga't hindi niya napagbayaran ito hanggang siya ay binawian ng buhay, walang siyang pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi niya ito iniwan ang pagbabayad ng pag-ayuno intentionally. Okay? Intentionally. Ibig sabihin, hindi niya sinasadya na pabayaan. Meron siyang layunin na kasulong wala siyang kakayahan, ika nga. Hanggang sa namatay siya, hanggang sa binawian siya ng buhay. So, para sa kanya, walang pagkakasala sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, there is no excuse, wala siyang mga tinatawag na mga valid reason, ay kinakailangan ay magpakain siya ng isang tao sa bawat araw na mga araw na hindi niya napag-ayunan. At kung saan ang magpapakain biyaf sa kanya ay yaong kanyang mga mahal sa buhay. Okay? At ito ay batid sa mga panahon ng mga ulama. However, kapag ay ang pag-aayuno ay nadhar, yung sabi natin panata, yung vow, ika nga. Halimbawa ngayon, sasabihin ng isang tao na pag ako'y nakapasa sa exam, mag-aayuno ako ng 3 araw. So, ito ay tinatawag na panata, pamamanata, na kung saan ay obligadong gampanan ng isang tao. At nagkaroon siya ng nadhar, ibig sabihin pag-ayuno na bilang nadhar, dito ay hanggang sa bawian siya ng buhay, hindi niya pa nagampanan yon. Okay? Hindi pa niya nagampanan yon. So, ano mangyayari sa kanya? So, kinakailangan yung mga eredero o yung mga kalakip sa tinatawag na pamilya niya ay kinakailangan mag-ayuno on behalf sa kanya. On behalf sa kanya. So, kapag may excuse naman, hindi na kailangan tinatawag na sabihin natin na mag-ayuno on behalf sa kanya. Ngunit may mga scholars na ang pananaw nila na kapag siya ay namatay hanggang sa mayroon siyang tinatawag na kabayaran o pagkakautang sa buwan ng Ramadan, yung kanyang tinatawag na eredero o kalakip sa pamilya ay mag-aayuno on behalf sa kanya, either ito ay obligadong pag-aayuno sa Ramadan o di naman kaya'y nadar o ibig sabihin pag-aayuno na sanhin ang tinatawag na nadar. Okay? So, ito ay isa sa mga pananaw ng mga scholar. So, dito ay ayon kay Aisha radhiyallahu anha kung saan ay binanggit ni Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyuhu. Sino man ang namatay na meron siyang utang na pag-aayuno ay tunay na ang gagawa ng pag-aayuno bilang kabayaran ay ang kanyang wali. Sabi ng mga eredero on behalf sa kanya. Okay? So, ibig sabihin tinutukoy at sa hadith dito ay walang binanggit na ito ay either sa Ramadan o either pag-aayuno bilang isang panata. So, pangkalahatan ika nga. Si Ibn Abbas ay nagsabi ay mayroong isang tao na lumapit kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at ang sabi niya, O Propeta ng Allah, tunay na ang aking ina ay namatay at meron siyang utang at meron siyang tinatawag na oath na siya ay mag-ayuno sa sa buwan ng for 1 month na sa Ramadan. Ibig sabihin, meron siyang utang sa tinatawag na sa Ramadan. So, ang ginawa niya, ako ba ay mag-aayuno sa aking ina on behalf sa kanya? Sabi ni Prophet sallallahu alaihi wasallam, Dainullah ahaku ayyufa. Ang utang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mas karapat-dapat na bayaran. Okay?
So dito, malinaw na ang sino man, ulitin bilang summarize, ang sino man na tao na meron siyang utang sa Ramadan at pagkatapos ay hindi na napagbayaran hanggang sa siya ay namatay, ngunit meron siyang kadahilanan, ayon sa mga ulama, wala na siyang panagutan at hindi na kailangan pang bayaran ng kanyang eredero o na mahal niya sa buhay on behalf sa kanya, kapag meron siyang valid excuse. Ngunit may mga ibang mga scholar naman nagsabi na kahit either ito ay sabi nating may excuse o walang excuse, ay kailangan pa niyang bayaran. Okay? At doon naman sa tinatawag na panata, na hanggang sa nawalan siya ng buhay o binawian ng buhay, hindi pa nabayaran yung panata na yon, kinakailangan niyang bayaran on behalf sa kanya. Sabihin, bayaran ng kanyang mga wali on behalf sa kanya. Okay? So, ito yung summarize sa mga tinatawag na mga pagbabayad ng mga pagkakautang na pag-aayon sa buwan ng Ramadan at kalagayan ng bawat tao na humaharap o kaya hinaharap nila ang kanilang pagbabayad sa tinatawag na pagkakautang ng pag-aayuno. So, inshallah na masawa, mayroon tayong natutunan inshallah sa araw na ito. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.